ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong linggo ay ating pinagdiriwang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon, ang pagkaing pinagkaloob sa atin ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitasan. Kapayapaan at salubay sa mga taong kinalugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng
sanlibutan. Maawa ka, sa amin. Ikaw nga nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagkapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo na ay aming idangal sa pagdiriwang upang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinabalik tanawa ni Moises sa mga Israelita ang ginawang pagpapatnubay ng Panginoon sa kanila sa ilang, maging ang pagpapakain at pagpapainom sa kanila upang patuloy na mabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo, sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang, na puno ng makamandag ng mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon, yaong mga pintuan.
mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang pakikibahagi sa isang tinapay at kalis ay pakikibahagi rin sa katawan at dugo ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay. Tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang pagkain sa kanyang laman at pag-inom sa kanyang dugo ang magbibigay ng buhay sa lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong itong kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ako makain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Itong pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman.
Matapos po natin ipagdiwang ang misteryo ng Santissima Trinidad, ang pinakasentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ay ngayon meron pa isa pang misteryo ng ating pananampalataya, ang ating pinagdiriwang, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banal ng katawan at dugo ng Panginoon, ang pagkaing ibinigay ni Jesus para sa kabubuhay ng lahat ng tao. At ang mga pagbasa natin ngayong linggo ay makikita natin na sa buong kasaysayan ng kaligtasan, ang Diyos ay patuloy na nangangalaga at patuloy na pinapakain ang tao. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio ay ating natunghayan dito ang paanyaya ni Moises sa mga Israelita bago siya pumasok sa pangakong lupa. Alalahanin ninyo kung paano inalagaan ng Diyos ang inyong mga ninuno at kung paanong sa ilang ay pinakain sila ng pagkain galing sa langit, ang mana. Samantala sa ating kalawang pagbasa, dito ipinapahayag na yung pagkain binibigay sa atin, isang tinapay, pero ang paanyaya sa atin dito ay ang sama-sama nating pagtanggap sa pagkain ito. Kumbaga, bilang isang pamayanan, bilang isang sambayanan, sama-sama tayong tumatanggap ng pagkain ibinigay ng ating Panginoon. At sa Ebanghelyo, ito po yung bahagi na natawag nating Bread of Life Discourse ng ating Panginoon, na kung saan matapos pakainin ni Jesus ang napakaraming tao, ito'y paanyaya niya na patuloy siyang magbibigay ng pagkain. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lamang ordinaryong pagkain na ibibigay niya, kundi pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan, at ito'y walang iba kundi ang kanyang katawan at dugo. Ito yung patuloy nating tinatanggap na biyaya mula sa ating Panginoon sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Kayong linggong ito sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Corpus Christi, ilang mahalagang bagay na praktikal na may kaugnayan sa misa ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin sa ating pong pagninilay. Yung una ay ito, wag lang sana natin tignan ang pagdalo sa misa bilang isang obligasyon lamang. Wag nating tignan ang pagdalo sa misa, lalo tigit pag-araw ng linggo, bilang isang obligasyon lamang. Kasi may ilan sa atin na dumadalo sa misa dahil nakita nila na obligasyon ito, na kapag hindi nagsimba ng araw ng linggo ay isang malaking kasalanan. Totoo naman po iyon. Pero wag lang natin tignan ito bilang isang obligasyon lamang. Sa halip ganito, tignan natin ang misa, halimbawa sa aspeto ng paghinga. Yung paghinga. Yung paghinga ho ba, inoobliga tayo? Sa paghinga ho ba, inoobliga tayo? Hindi. Inuutusan ba tayong huminga? Hindi rin. Bakit? Kasi nakikita natin yung kahalagahan at pangailangan natin ng paghinga. Halimbawa ngayon, tumigil tayo ng paghinga na 5 minuto. Ano kaya mangyayari sa atin? Isa-isa tayong babagsak. Isa-isa tayong babagsak. Yung paghinga, hindi inuutos, hindi inuobliga, pero ginagawa natin ang paghinga dahil alam natin ang kahalagahan at pangailangan natin ng paghinga. Ganyan din sa pagkain, hindi na inuobligahan kumain, hindi din tayo inuutosan kumain, pero kumakain tayo sapagkat nakita natin ang kahalagahan at pangangailangan natin na tayo ay kumain. Ganyan din sana sa misa. Ganyan din sana sa misa. Huwag lang natin ito tignan bilang isang obligasyon, kundi alam natin na ang pagdalo sa misa ay napakahalaga at ito'y kinakailangan ng bawat isa sa atin. Sabi nga, para tayo ay mabuhay at pagkalooban ng Diyos ng kaganapan ng buhay na walang hanggan. Wag lang natin tignan ang pagdalo sa misa bilang isang obligasyon, kundi isang napakahalagang pangangailangan na dapat ay ginagawa at tinutugunan ng bawat isa sa atin.
Yung pangalawa, ito. Kung ganun kahalaga ang pagdalo natin sa pagdiriwang ng misa, anong paghahanda ang pwede nating gawin? Hatiin natin ito sa tatlo. Before, during, and after. Before, during, and after. Yung before, ano bang pwede nating gawin? Pwede nating gawin bilang paghahanda sa misa. Lahat naman doon tayo siguro sa bahay may internet. Hindi sa mag-ano kayo, magla-live streaming. Kundi sa paggamit natin ng internet, at least basahin na natin yung mga pagbasa na nakatakda ng araw ng linggo. Basahin na natin yung mga pagbasa na nakatakda sa araw ng linggo sa pagdiriwang ng banal na misa. At least hindi man natin mapagnilayan pero pamilyar na tayo sa mga pagbasa. Gayun din, baka ito yung nakakalimutan ng karamihan, yung tinatawag nating Eucharistic fast. Eucharistic fast. Ano ba Eucharistic fast? 1 hour before receiving communion, wala nang kakainin muna. 1 hour before, hindi ho 1 hour before the Mass. Halimbawa, kung misa natin is 6:30, siguro around 7:10, magko-commune tayo 7:40 o 7:20. So at least 6:10, 6:20, wala nang kakainin. So yung natawag natin Eucharistic fast kasi nihanda natin ating sarili, ang ating katawan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Ganito lang ho yan. Hindi ho ba? May mga pagkakataon na naimbitahan tayo sa isang piging, sa isang handaan. Pag tayo pupunta sa handaan, bago kayo pumunta sa handaan, kumakain pa ba kayo? Kumakain pa ho ba kayo? Hindi na. Minsan yung iba ginagawa kung dinner, maski breakfast, hindi kakain yan. Yung lunch, lalo hindi kakain. Kung dinner, lalo kung buffet iyan. So, pinaghahandaan din natin. At pangatlo, bago sa bahagi ng paghahanda before the Mass, at least yung ating kasuotan. Yung iayon naman po natin. Iayon. Kasi, bakit iaayon? Kasi ang katagpuan natin dito ang Diyos. Hindi lang kung sino, kundi ang Diyos ang katagpuan natin. Ang Diyos ang katagpuan natin. Noong isang parokya pinuntahan na ako saan ako na destino, after ng Mass, may lumapit sa akin na feeling daw niya na-offend yung katabi niya tungkol doon sa damit. Kasi yung katabi niya pang-basketball, naka-sando, naka-shorts. Sabi naman niya, Father, tsaka matitignan ng Diyos ay kung ano yung kalooban, hindi yung panlalabas. Oo naman kako, totoo yun. Pero syempre, dapat iaayon din natin yung ating pananamit. Tayo magsisimba, katatagpuin natin ng Diyos, yung maayos na panamit, yung naayon na damit. So that is before. Ngayon, yung during, habang tayo nagsisimba. Sabi po sa Second Vatican Council, Congregation of the Doctrine of Liturgy, full active participation in the Mass. Full active participation in the Mass. Anong ibig sabihin nun? Sumasagot po tayo. Pag sinabi, sumayin yung Panginoon, ano sagot? Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang katawan ni Kristo, amen. At bukod sa pagsagot, kakanta. Kakanta. Ang kwarpo nandito para pangunahan tayo. Gabayan tayo sa pag-awit. Father, pangit pa ang boses ko. Okay lang yun. Lakasan mo pa kung pangit ang boses mo. Baka pag narinig yan ng Diyos, baguhin. Gawin ng maganda ang boses mo. Full active participation. Huwag lang tayong mas satisfy na para nanonood lamang tayo. O nagpunta tayo sa misa para ma-entertain tayo. Kundi tayo ay lahat sama-samang nagdiriwang ng banal na misa.
Sabi yung mga kapatid, napakaganda ng pagdiriwang ng misa. Kung lahat ay sumasagot, kung lahat ay kumakanta, kung lahat ay nagdarasal. Ibig sabihin, naunawaan natin na ang pagdiriwang ng banal na misa, hindi lang yung pare ang nagdiriwang, kundi lahat tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Before, during, at yung panghuli, after. Pagkatapos ng misa, ang ulit sasabihin namin, humayo kayo. At iba nga na mabuting balita, depende sa naging tema ng pagdinilay. Humayo kayo. Go! Umuwi. Ano bang dapat natin gawin? May tinanggap tayo. May dinala tayo. Meron tayong tinanggap mula sa Diyos, maring biyaya, maring inspirasyon, maring aral, o sagot sa ating panalangin. Anong dapat gawin diyan? Ibahagi natin. Ibahagi natin. Huwag yung kaisipan na tinanggap ko ito para sa akin. Akin lang ito. Kundi, biniyaan tayo, pinagpala, tinugon ang ating panalangin, tanda ng pasalamat, ibahagi rin natin ito. Dahil si Jesus, ibinigay ang kanyang sarili sa atin upang ibahagi natin siya sa ating kapwa. Saan man tayo mapadpad, ngayon darating na panibagong linggo, latigit yung mga mag-aaral, simula ng klase, dalhin natin ang aral at inspirasyon ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng Corpus Christi, biyayang pinagalob sa atin ng Diyos na tinatanggap natin sa misa. At sana'y makita natin ito na hindi lamang basta obligasyon, kundi pangangailangan. At mahanda natin mga sarili sa bawat pagdiriwang at matapos ito, anumang biyaya at aral na tinanggap natin, ibahagi natin sa iba. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at binibing, nanao sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at huhukom sa nangabuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga makasalanan, at sa buhay na magmuli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Binubusog ng Panginoon ang ating gutom at tinitigaw ang ating pagkauhaw, kaya't ating ding hilingin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang katawan ni Kristo upang ang pagsasalo-salo sa isang hapag ay magbunga ng pagbubuklod, pag-ibig at pagsisikap na maitatag ang lipunang walang katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga laikong lingkod ng liturhiya, ang mga tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang, lektor, commentators, ushers or usherettes, choirs, at altar servers,
upang makapaglingkod sila ng may kapakumbabaan, pag-ibig at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sambayanang Kristiyano, upang mabuklod tayo ng banal na Eucharistia at maging bayang handang maglingkod at magpatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang silang tumanggap ng katawan ng Panginoon ay magkamit ng dulot ng buhay nito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat na Evelyn Cervantes at pamilya, Marlena Cecil Aguilar, Gary Laderas, Jayan Louis, Yeseniam Gendio Calimon, Stephanie Flores, Kate at Fel Romero, Maria Alessandra Bautista, para sa natatayang kahilingan ni Annalisa Santos, Maria Isabel Tamayo, Austin at Darlene Santos, Denise Empuerto, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Rob Gutierrez, Ining Manyo, Kaylee De Leon. Patuloy ng ating dalangin ng pagbuti ng kalusugan ni Naligaya Katalig, Edmund Empuerto, Ana Romero, Josephine Bartos, Joel Bartos at Joel Santos. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Orlando, Alexis, Rodel, Prudencio, Arcadia, Angel, Angelito, Francisco, at Edita. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoong Jesus, Ikaw ang pagkain ibinigay ng Ama sa ikabubuhay ng sandaigdigan. May bahagi ka nawa namin sa aming kapwang gutom at uhaw sa kabuluhan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwatig ng mga alay namin sa paghahain ipinagdiriwang
sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't tiba. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sansinuko, titong pag-aalin at tangi mong binukod. Ang pagdiriwang sa uling hapon ay paghain na para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nawala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kahitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin kong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay umitahin, sa ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. At alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami hintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hiniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupos sa mandali para po sa mga paalala mula sa parokya. Kasalukuyan pong ginaganap ang ating nobenaryo sa karangalan po ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa darating po June 12, Biyernes, ay pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya po aming inanyahan na magsimba, 6:30 po ng umaga, ang misa at susunod po ito ng prosesyon sa karangalan po ng Panginoon. At sa ating naman pong financial report for the month ended May 2026, beginning balance, 839,041 pesos and 80 centavos. At collections and necessary cash receipts totaling to 233,116. Kaya ang naging gross income ay 1,072,157.80. Less expenses totaling to 303,494.33. Kaya ang ending balance ng pondo ay 768,663.47. Sa ating pong construction fund, meron po tayong 29,204.37. Sa ating pong checking account, 46,930.48. Kaya ang kabuong pondo ng parokya ay 844,798.30 centavos. So, ang malaking naging gastos po natin ng buwan ay ito pong pagsasayos ng ating mga luhuran. At hindi po yung may mga bank accounts pa rin tayong pinayaran doon sa pagsayos po ng priest lounge sa ating pong sacristy. So maraming salamat po sa kanila nating parokya sa patuloy niyo pong pagtataguyod at pagsuporta sa ating pong parokya. Palakpakan po natin ang bawat isa. So after po ng misa, gaganapin po ang Holy Hour na paunahan po ng mga kasaping ador-ador ng parokya sa mga nais mong sumama sa banal na oras. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Corpus Christi ay aming kainanyahan na manatili after po ng Mass. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo at ibahagi ang mga biyaya at aral na mula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.